Hello po. Sir, kamusta po? Okay lang sir. Ayun pa rin. Ito by next year na. Sigurado next year na yan. Sir, ba't yung sa amin, di ba nasa Tarapal? Ba't kaya, kumbaga, last December, nagpaitlog kami. Ang laki nung tiyan eh. De, ngayon, parang namili po ako ng mga adult na ulit, kasamahan nun. Parang nawala yung mga itlog ng ibang kasamahan. Ano na yun? Dissolved na. Na-dissolved. Kung baka na-overripe na yung eggs na. Na-overripe. Kasi may time din na kung minsan nire-release nila. Due to stress kasi, nagre-release na sila ng egg nila. Egg, tapos Ibig sabihin yung pituitary gland nila, nagre-release na yung ginagatropic niya. That's why nai-induce na yung itlog. Kasi may time din, isang factor yun, yung stress. Opo. Pagka na-stress yan, pagka-transfer mo, pag-release, minsan nire-release na. Nagulat ako nung isang gabi lang eh. No, isang gabi lang. Wala akong mga itlog. Kaya sa amin, ina-avoid namin yung, for example, mag-drain kami ng fish pan or mag-harvest kami sa fish pan, tapos pipiliin na namin yung, for example, 10 yung breeders. Then 5 lang gagamitin. Hindi namin ini-stock dito kasi minsan nagre-release na. Hindi namin siya nagagamit. Kaya hanggat mari, pagka nag-breed kayo, kung ano lang talaga yung kailangan nyo. Mas better kasi dito na nilagay mo dun sa original na tirahan nila kaysa yung i-transfer mo sa other environment. Kasi magre-release yun. Actually, na-experience na namin. Kasi ginagawa namin dati, medyo hassle pagka nag-harvest ka ng 2 beses since 2 batch ka. Eh, ang problem niya lang, hinatingan namin sa 2 batch kasi nga lang, nahati naman din yung release na. Yung release. Kaya yun yung nagiging case. So, kailangan ginagamit din talaga kaagad. Once makita mong nakabukol na yung tiyan sa itlog, ay sa tiyan, gamitin na rin. Sir, ibig sabihin, di ba kayo mga nakalona din? Malaki na itutulong yan doon sa lamig. Pagka malamig. Opo. Ayan, pwede rin po yun. Meron din po yung ganun net, yung shaded net. Pwede rin yung shaded. Pwede yung cover nyo po yun, lalo sa inyo lumalamig. Ang lamig nga nung mga nakaraan eh. Pero ngayon, ngayon umiinit na. Normal weather. Normal lang. Sabagay. Pero pwede rin namin gamitin po yun. Talagang total cover. Ito kasi pagka naarawan lang. Oo nga, sabagay. Malaking factor din kasi yung naarawan. Pagka naarawan siya, hindi siya, minsan after a few hours na namumuti na. Kasi gusto nila sa dilim eh. Tatanungin ko dati, ano yung sinabi mo kanina? Nakalimutan lang ni Daddy. Sa kaya kami nagkakamali. So, check niyo yung tubig na. Check niyo yung fluctuation ng water temp. Kasi pinaka namin, yung ginagamit na yung sandok. Sandok there. Hindi pa kailangan sir na yung mga orya parang nakalutang sa tubig, yung hindi siya tumitining, gano'n. Ba't nag-float siya, sir? Hindi ba yung kailangan ka? Ang kwan kasi parang nakukontihan ako sa tubig na nilalagay nila para kung tumitining siya. Doon sa fertilization. Sa fertilization po kami parang nagkakaproblema eh. Check nyo yung pagka-fertilization ko, sir. Check nyo po yung quantity ng milk. Huwag po tayo dun sa quantity ng sodium chloride na gamit natin. Kasi ang purpose lang naman kasi, even maliit po yung test na nakapalit natin, but talagang yung quantity ng milk niya is talagang maganda, okay lang po yun. Mas maganda po yun. Basta make it sure lang na pag nilagay nyo sa sodium chloride yung milk nyo, huwag masyadong malabnaw na. Kumbaga, still nandun, kumbaga ma-observe nyo pa rin na yung milk nyo, yung sperm niya, nandun pa rin na talagang contact ko. Yung parang ang sinasabi ni Daddy, konti yung sodium chloride na nailalagay namin compared dun sa itlog, sa sobrang dami ng itlog na kunyari, 1 kilo. As ang factor kasi yun eh. Ang ano lang kasi ng purpose lang naman kasi ng sodium chloride is to equally distribute yung milk dun sa itlog. So, kahit nadamihan niya ng sodium chloride, kung limited lang din naman po yung milk, yun din. So, kung baliktad din po, kung madami yung milk tapos limited yung sodium chloride, hindi siya may equally distribute. Parang ganun po yun. May ratio po ba kung gano'ng karami? Usually kasi ang fertilization, umabot kami ng 50 to 100 sperm per egg. So that is under microscopic na siya. Check the quantity of it. I mean dun sa tubig na ilalagay po? Wala naman sir. Wala naman. Basta make it sure lang
hindi naman siya totally equal ng egg tapos yung sa sodium chloride. Kunyari, 1 kilo nung itlog, 1 kilo din ng tubig na may milk. Huwag naman na pong ganun kasi Wag ganun. sasabaw na yan. Kaya nga, mga lang, siguro mga more or less mga 40 to 50% lang. Pwede na po. kunyari, kalahating kilo yung tubig, 1 kilo ng itlog, parang gano'n. Parang ganun siya. Kasi ang So, nangyari, make sure lang, basta kung ganun kayo gagamit ng karaming tubig, Opo. make sure din po na yung quantity ng milk na ilalagay mo, madami po. so yung, di ba, ginagamit natin dextrose, pwede rin ba distilled water or purified Sterilized water, pwede po. Sterilized. Yes Eh, yung mga Pero iniinom, mas yun, better po kasi pagka sodium chloride para at least matreat ng konti yung milk. ay yung, Kasi may salt ng that is Oo. 0.9%. Mm, Still may treatment pa rin. opo. Sir, di ko nga pala natanong dati, ano ba ang ratio ng salt natin kapag ka, parang napanood ko kasi sa isang video sa ibang bansa, bago nila i-transfer itong, ang tawag dito, mga hito, kunyari, fingerling 5 inches, sinosalt bath pa nila sa isang timbang tubig? Yes, ang salt bath kasi is for stress, anti-stress. Mm. Okay, so ibig sabihin once ng hito, pagka in-harvest yung iba nagkakaroon ng bubbles. Oo, ganyan nga eh. Wala sa ibabaw, that is Opo. mucus. Mm, ano, Mucus, stress, once na nag-release ng mucus ang hito, ibig sabihin sa sign na stress siya. stress na. Okay? Para hindi siya may stress, ang gagawin mo salt bath treatment. Gano'ng karaming salt Ano lang, ang is just only- sa isang timba? Pagka, depende kasi, pagka may sugat-sugat siya, mas mataas yung nagiging mo. Pero pagka normal for transport, is just only 10 to 20 pwede. Mm. Kumbaga, so, meron kang 10 liters na tubig. Opo, Pwede 10 mo siyang liters. lagyan ng around 10 grams of 10 salt. grams 10 of to salt. 15 grams. Depende kasi sa type ng salt. Mm. Then salt bath lang. Kumbaga, mga 10 to 15 seconds lang. Parang antibacterial Yes, or parang ganun ganun lang, ano, pata anti-stress. Kasi once na naging ganun, pag nagkakabubbles na yun, mag-release ng mucus. It is a sign na Stress na. sila. Dalawang Balik. dalawang linggo na naman yung ano, yung recovery nun pagka hindi sinalt bath eh, no? Yes, yun yung factor din. Tapos sa side kasi niya, antibacterial treatment. Opo, yun nga, para iwas sakit. Basta wag lang gumamit ng kahit ay salt. Yun nga, kailangan rock salt pa rin. Rock salt, solar salt, pwede yung mga ganun. Opo, sige po. Yun yung mga ideal na yun. There is a Okay basic. talaga gumagamit ng salt. Oh. Ano ba? Okay talaga gumagamit ng Yes, salt. even disinfection ng paan, pwede din. Pero yun nga lang kasi, maraming nagsasabi, bakit nilalagay ng salt? Di pagka magbibiyahe ng fingerlings, mas maganda siya na nilalagyan ng powder salt din. But, basta ang maximum natin is 2.5. 2.5 ppt. So, yes, Ay. yes, 2.5 pp. So, pero ang problem po kasi pagka na-expose sila sa masyadong maalat, nagkakaroon ng lesions. Mm-hmm. So, yun din yung factor. Siguro you can use only 0.5 lang. 0.5 pp. PPT. Stress lang naman yun. Basta importante pagka nag-transport, pag yung pakainin. Yun nga. Minsan eh, Actually, dapat mga 8 to 12 hours. nahinto nga yung production namin ng fingers, hindi kami makabuhay. Ano ba ako yan? Sa weather. Sa lamig na, tapos yung parang yung breeders namin nga. Even, Pero mga 1-year-old mahigit na po yun. Hindi nga, ano ba sir yung kwan? Di ba? Parang ang nakita ko, kulay berding-berde talaga yung itlog niya. Dahil ba yun sa pond namin na sobrang berde na rin? hindi, ang itlog po kasi, pagka birdie siya, pagka birdie kasi as compared dun sa golden brown, medyo mas matanda yung golden brown. Mas matanda yung golden brown. Pero ano pa rin siya, ripe eggs pa rin. Ripe. Sabihin may chance pa rin siya ma-hatch. Mm-mm. Mag-hatch pa rin po yun. Yung Yun green. nga lang, ang hindi kasi ganun kaganda na green, is yung light green. Kasi from light green, Opo. tapos dark green, may magiging golden brown siya. Yung mga na-hatch ko nitong huli, puro mga dark green. Dark green. Green na green. Anong takawa ko to? Parang mga lumot na yan. Tapos may nakapag-comment. Sabi hindi pa daw, ang tawag yun, hindi pa raw That is ripe eggs naman na po. Kasi ripe egg ka. Wag lang yung talagang puting itlog. Kasi Opo. yun talaga, kahit anong gawin mo, hindi mo na mapapapisa. Mapapapisa. Yun yung mga tinatawag yung overnight. Hindi, ibig sabihin sir, yung, kasi meron, parang ang nangyari din noon, may green na itlog. Tapos may nasasamang medyo nalulusaw-lusaw. Pagka nalulusaw-lusaw yung itlog na lumalabas doon sa hito, hindi pa develop yun pagka ganun. Actually, ano na yun? Kumbaga, hindi na itlog yun. Hindi na. Parang ano na lang siya, anong tawag po dyan? Yung parang, kumbaga, pagkatao is yung patubig ba? Wala pagka lumalabas sa hito, ay, nalulusaw. Tigil kaagad. May matubig pa dyan. Ayun, Normal po yun. Pero wala naman po siyang epekto po dun sa pagpapaanak. Kasi ang important, marami kasing factor kung bakit hindi nag-hatch.
tubig pa lang. Tubig. Production ng breeders. Kasi may mga breeders na they can produce na ganong golden brown na egg, pero yung quality na Maganda pa rin. pagkain pa lang nga yung babagsak. Yan yung magiging isang cost. Opo. Nagka-problema nga din kami. Di ba, may nahatch kami isang bato. Walang 2B pecs. Andun, kuha na lang yata. Parang 10 piraso na lang yata. Ano pinapakain niyo? Feeds. Kids. Hindi na nabuhay. Nag-iyok na lang. Yan. Egg yolk maganda rin po, ano? Kaya guys sa amin ito, bakante kami ngayon. Mm-mm. So by next week siguro, para at least by next week mag-feed. Dami nga tuloy ng order sa amin eh. Hindi bigyan ng order. Actually kami disperse lang namin sa LGU Vegan naman ito. Disperse kami ng 40,000. Dami. Opo, dami ano. Ilang days na nga pala yan, sir? Yung bibigyan namin sa is 21 days na. Ang tagal na rin kanina pala. 14 days na. Pero mas malaki na siya ng konti kumpara din sa... Pero Opo, pwede na siya kasi sanay na sa feeds. sa feeds po, Yan ano? yung ginagawa kasi. Gano'ng karaming feeds ang kailangan namin? Ano lang siya pagka 2,000 kasi ano lang mga 2 spoons lang. Sa 10% lang ng average body weight. Pwede siyang timbangin mamaya pagka-uwi. Opo, 10% ng body weight nila. Mas better pagka tube effects yung yun. Opo. Pero Order na lang kami order. Huwag yung everyday. Kasi may disadvantage siyang paggamit ng tube effects. So, may thermal din. Pwede po siya sir, pwede po siyang direct, pero wag direct na. Kunwari, di ba ang culture natin is 14 days. So, wag pong direct 14 days. Diba, and then for feeding naman kasi, dapat minimal lang. Diba, usually kasi ginagawa nila pagka may patch na sila, nilalagyan na nila ng feed. To be pegged. Tapos, kung na, 24 hours lang meron. Actually, pwede po yan. Yung for 24 hours. Yung iba kasi ginagawa nila for 5 days, 3 days. Nilalagay na lahat. Pinamagyan na. Yung tinamad na. Kasi sa amin, dudumi yun. ang bago namin ngayon is, before namin siya i-release, sanayin muna namin sa feeds. Opo. So, kasi usually kasi pagka lumabas na yan dito, more on commercial feeds na sila. Ganun nga. Kaya dapat hanggang dito masanay muna sa feeds. Tsaka kung anong tawag dito, uso-uso na sir ngayon talaga containers. Yes. And So, so- yan na kasi higher sizes. Yun nga. Bigger size pa. Bigger size na yung idea. Pero sinunod namin yung sinabi niyo sir na 5 inches. Ayun, talagang nag-harvest sila ng 3 to 4 months. Yes, yun na talaga kasing idea. Kasi absences, tsaka kumbaga nilalayo muna sa environment. Kaya nga, Kasi ang environment nila, meters below, dapat nasa lupa. nasa lupa na. Pero nung pagka 5 inches, ayun, nag-container sila. Yes, malaki ng survival. Okay na Kasi yun. 4 inches above, 80 to 90% na. Kaya nga, survival. Then also sa feeding management. Opo, Malaking factor din kasi may yun nga lang. And then also overstock. yun nga. Isang factor. Yung iba din talaga, ayaw sumunod eh. Ay, so, ang iniisip kasi ng mga usually na nag-construct. For example, nag-construct sila ng 5x5. 20. 5 meters na concrete nila. Then, ang ibibigay mong stocking density is just only 200. Isipin nila, ang laki ng gastos nila din sa construct nila. Kailan nila ikaw mababawi pagka konti lang. Hindi nila iniisip yung growth niya. And then, usually yung construct naman is 5 to 10 years. Kumbaga, kung ilang cycle to sa isang taon, for example, 3 cycles. 3 cycle, per opo. year. So, di-divide mo yan into 10. So, ibig sabihin, yung gastos mo na, for example, 10,000. Divide mo sa 30. It will be your cost per cycle. Kaya Kumbaga, maliit lang. mababawi at mababawi din Sila eh. kasi usually ginagawa nila, nag-construct ako, for example, 20,000 Opo. pesos ko. Dapat gusto ko isang rand, 2 rand, bawi ko. Bawi na kaagad. Hindi nila kino-compute yung Kaya lifestyle. makon talaga sila sa stocking density eh. Ganun yung nagiging problem. Matitigas ang ulo eh. Ang Pa-concept kasi sir, nakikita din kasi nila talaga sa mga video, di ba yung sobrang dami overstock. na Actually, hindi lang naman ginagaya nila. kasing ganun. Mm. Marami pa namang other countries na nagyabing culture. Pero sila din naman makakaranas. Mm-mm. Kasi Ganun kahit nga. lang sabihin, usually kasi pinipilit nila. Depende pa rin talaga sa experience kung mapapalaki ka agad nila. So, yun nga lang, pagka... Sa atin 12 square meter, ang nilaman daw nila, 30,000. Yan. Yun nga yung... Actually, maganda ang pag-hindi. Yun lang yung problem nga lang sa Paglaki. Sa paglaki. Opo. So, parang kino-compare kasi nila sa manok eh. Ngayon nga. Lagi ka stock madami. Pero iba kasi. Kaya nga. Yun yung lang naging issue lang. Okay, I think tapos na. Sige sir, tingnan natin ang ating mga hito. Ito malalaki na sir. Display na lang yan. For display na lang. Ano naman ito? Ano pa siya? Hito pa rin. Pero yung mga ano ko na lang yan, mga shooter ko na lang.
Wala akong paglagyan, dyan ko muna malalagay. Opo. Temporary. Kinarir na sir yung pagbablog eh. Marami na. Congrats! Magpa 5,000 subscriber na. Kaya nagbablog na ako na nagbablog eh. Parangin ko lang kung may camera. Ayan o. 21 days. Yan po yung iuwi natin. Nilalagay po natin sa ating pond. Yan. Nigerian strain yan. Yan from Sir Jojo and Before. Pero is 363 daw yung isang ganito. Ay, isang ganyan po. Dahil is 2 scoops na yan. Ay, isang scoop oh. Yung sa Munoz na in-order namin, hanggang ngayon wala pa rin. Wala nang balita. Sabi ko pa naman eh. Pwede nyo siyang pagka naka-develop din kayo ng ibibigay. Pwede nyo siyang i-cross. Iko-cross po yun, ano? Pero at least, basta check nyo din lagi. Opo. Lagi nyo siya i-breed kasi minsan, probably baka magkaroon ng abnormality. Sir, mga ibig sabihin, mas maganda ilagay namin to sa lupa. Kasi ngayon, ang naka-prepare sa amin, circular, yung tarapal namin. Pagka napahukay na namin yung lalagyanan ng breeder size, mas maganda ilipat namin siya doon. Pwede nyo siyang direct nyo lang doon. Kasi Sir, paano ba? Opo. kapag develop kayo nito kahit mga 500, madami na. Oo, ganun nga. Ang Sir, problem paano ba din yung... Kasi pagka nag-develop kayo ng ganun karami, for example, that is 2,000. Kung na-produce nyo yung 75% yan, madami na. Kaya, Problem nyo nga lang dyan is yung the broodstock naman. Mas mag-agastusan ka. kaya nga eh. Magkano ba ang feeding management ng breeders? Pagka breeders kasi, there is 30 to 40%. Nung body weight? There is DCP content. CP content. Check nyo yung content ng feeds kasi usually pagka grower fish masyado nang mababa yan, nasa 20% na lang. Check nyo yung kumbaga level ng level ng feeds. May label yan eh. Check nyo yung mga moisture content na doon, yung ash content, maraming content po doon. Basta pero ang pinakatignan nyo doon is yung CP niya. CP. Crude protein. Opo, crude kasi protein. ang ideal kasi is 30 to 40% ko. Pang breeder. Wala nagbebenta ng gano'n. Pero yung... nagbebenta ng ganun, Wala eh. Mga shrimp lang. Shrimp lang yung mga feeds na ganyan nga lang. May kamahalan. Ganun nga. Yeah. Pero assurance naman sa production, talagang maganda. Kasi Opo. yung nutrients na kailangan nila for breeding, mabibigay mo. Ako video. Kapag breeder size nga, ilang beses po magpakain sa isang... Twice lang. Twice a week? Commercial feeds. Hindi. Pagka Twice a day pala. Pagka fresh diets kasi, ano yun, once every 2 days. Once every 2 Pero days. check nyo yung content ng fresh diets niya. Kung baga kahit na even meat po kasi alam naman natin ang meat, Opo. kakaiba ng protein level yan. Kaya nga. So check nyo rin kung anong, for example, pagka nagpakain kayo ng fresh diets na chicken meat, gaano ba kataas yung CP na? Kasi kahit nasabihin natin madami kang pinapakain, kung yung nutrients naman yan, mababa. Kulang. Opo. So you can only feed only 5% lang. Ng body weight nila. So nakadepende lagi sa size. Twice a day or twice? Twice a day. Twice a day po, ano? 5% lang naman. Kumbaga, hindi pwedeng... Naman, pagka hindi mo kasi habol yung paglaki. Ang Pag habol mature. mo din is yung conditioning mo. Opo. Pag-condition ang habol. Yung iba, hindi gumagamit ng rubber band. Yan nga, kinukuhan lang nila. Actually, pwede naman. Iikot-ikot lang nila. Yun nga lang kasi ang problem pagka ganun, pagka natanggal siya. Mas madaling Matanggal yung oxygen. sisingaw. Ito kasi mas ito yung pinaka-safe. Although magastos man, pero pinaka-safe kasi. Opo. At least ito kasi nakatali talaga. Yun kasi, pagka nabangga lang siya, nahugot lang. Wala na. Nung minsan niya kumuha kami dun sa itanggal yung hangin, patay lahat ng ito eh. Yan ang yan. Puting-puti eh. Pero yun nga lang, mabilisan talaga yun. Opo. Pero for DCP ng kasi, na-transport mo, mas better. Mas na-reserve maganda yung... Hindi pa nang pinanggalingan yung male and female. Yes, Ito baga, pag yan, develop, harap din namin yung halimbawa. hihiyanapan nyo ng ibang term.
Hindi sila yung pagpepere namin. Huwag nyo nang i-pair siguro sa Nueva Ecija. Strain, harap na lang kayo. Pero at least, ibang breed po yun. Ibang breed. Kayo sa... Ibang breed para hindi inbreeding. Ayan. Para mabilis pong lumaki. Yun yung po namin doon, dalawa pinanggalingan, isang Pampanga at saka isang Bulacan. Problem niya, sir. Baka yung galing Pampanga, galing Bulacan. Galing din Bulacan. Parehas pinanggalingan din pa. Mas maganda kasi pagka, kunwari, hindi naman Under province. nearby provinces. Mm-mm. Kumbaga yung mga malalayong provinces. You can source catfish sa part ng Visayas or Mindanao. Mm-mm. At least although may line pa rin, pero malayo. Hindi kagaya dito kasi pagka dito may magkakapalit dito. Kaya nga. Saan galing yung Nigerian nyo? Galing Davao. Davao naman. Donated Opo. siya ng private. Si Kwan. So yan, Opo. donated. At least, meron na tayong bagong strain dito sa Luzon. Hindi pala siya there is girls. Jensan, opo. Ay, sorry po. Buti hindi ako nakagat. Pa-sign na lang po ako ng request. Opo. Magpapa-anti-rabies din. Magkano ba sir inabot ng aming request? Sila sir, free naman po yan. Ay, free. Wow. Pa-fill up lang ako. Oh, sige po. Pa-fill up nilang po ulit ng details na kailangan. Okay po. Ayan. So, alin po yung magandang pakain? Inulit no? Hindi kasama sa video. Hindi gumamit ng ganito. Medyo malong din. Mm. PO1. PO1 po, ano? It's good for Pinoyos as a function. Iba pala talaga yung Primash, ano? Yes, yun kasi powdered type. Powdered po yun, eh. Ito na, ito kasi yung powdered type siya, pero yung pellet size mo. Maliliit. Ay, mas malaki. Mas compared sa premise. Opo. Use pa rin, but still same content pa rin naman. Ah, yung Less CP lang. Less units. Yung powdered content kasi, naging kukan, eh, no? Parang sumahalo na sa tubig. Yes, sir. Yun lang. Parang nalulusaw. Yes, pa-picture lang ko. Opo. Ano yun lang? Yan lang. Pa-picture lang ako sir. Sige. Kaya pareceive na. Pareceive na. Yes, yes. Sir. Hindi na lang po para maganda yung hindi. Sir. Ay. 1, 2, 3. Ayan, you sir, Gojo. 1, 2, 3. Ayan, thank you po. Hindi lang. Ha? Ito yung sasakyan niyo sir. Andun po sa... baka may tatanong ka pala, di ba? Nakalimutan pa ba? Sana ay makabuhay na kami doon sa mga ina-hatch namin. Mainit na po sa amin ngayon eh. Parang ang bala ko, bumili muna uli ng breeder. Saan Bulacan kayo sir? Pa, Saan kayo bumili? sa Bulacan po. Maghahanap pa nga lang, sir. Kasi yung isang napagtanungan ko, ayaw na magbenta. Nagamit natin yun eh. Opo, ginagamit na. So ngayon, maghahanap ako ng ibang supplier. Magkano bilhin mo? 170 po. 150, 170. Depende sa pinagtatanungan. Pagka lang siya, pwede kaming, kunwari, pag pwede tayo mag-soft ng mga strain. Opo. Isa pa, meron kayong source ng other strain. Pwede tayo mag-soft. Sige po. Baka pwede po kayong mag-donate dito, breeders, tapos dito breed, tapos pagka nakaproduce dito. Opo. Parang, kumbaga, i-connect natin kasi ang habol kasi natin is to provide or produce new strain. New strain. Opo. At least ma-avoid natin. Mas maganda yung ganun kasi hindi tayo pwede mag-rely lang dun sa strain na meron tayo. Kaya nga. Kunwari, kung kaya nyo makipag-swap sa other provinces or region, mas maganda yun. Opo. Mas lalo na ngayon, sir, marami tayong nare-reach. Mas maganda yung Dahil binablog natin. makiswap kayo ng ganun. Opo. Ayan, narinig niyo si Sir Jojo, kailangan po namin ng bagong strain. May strain na. Marami na ngayon eh. Opo. Ang daming daming subscriber namin nagpunta dito yata nagpapa-training din. Meron nga isang vlogger din. Opo. Kilala niyo. Na nagte-training din dito ng nabalitaan.
Kasi dumadami na rin talaga yung gusto Schedule mo rin kami ba yung second week? ng Feb. Oh, Second week of Feb. ay, may training po ulit. Yung mga request na. Kaya nga. Okay na, sir. Sana sir, salamat po. Ano po? Sige po. Thank you po ulit. Okay ba, sir? Maraming taban eh. Update lang, sir. Opo, update lang po. Sige po. Di ba lang, yung pinag-umbili sa kaya kami. Ako na sir. Ay, Para baka may gagawin po kayo. sir. Salamat po. Ingat, sir. Ingat. Thank you po. Yan, nakakuha po tayo ng ating breeders. Yeah. Ganda oh. Yan, dito lang po yan sa Dagupan. So, ni-request po namin yan, ha. Hindi po yung walk-in. So, hindi po sila tumatanggap ng walk-in. Ito po ay ni-reserve po namin. Then, in-schedule kung kailan po pipick upin. Naku, makaka-copyright ako. Mabuhay po kaya? Alamin. Abangan. Parang ganito din kalit yung mga binili natin sa Pampanga, ano? Malaki dito ang konti. Ayan, so nakapag-pick up na po tayo ng ating mga fingerlings na gagawing breeders. Salamat po kay Sir Jojo Tuvera from Dagupan, Bifar. Ayan, keeping in touch po sa amin. Tumutulong sa ating business ng hito and sa pagpapalawak at pagpapalaganap ng pag-aalaga ng hito dito po sa atin. So maraming salamat po ulit. Yan, pauwi na po kami. Ay, Kita-kita na lang mamaya. naiwan ko yung tubig ko. Saan po? Bote daw. Kunin ko.